I work sa bank, sa branch na laging maingay kahit weekday. Umpisa pa lang ng umaga may pila na, may nagmamadali, may dalang envelope, may nagpapalit ng tseke, may nagrereklamo ng tagal tapos kailangan mo pa ring steady. Ako yung madalas nasa counter, kaya nakatayo ako sa harap ng mundo ng ibang tao at kailangan presentable, composed at maayos lagi yung boses ko kahit minsan gusto ko na lang matapos yung araw. Sa bank, kahit maliit na mali, ramdam mo agad kasi numbers yan, receipt yan, balanse yan, at may mga mata na nakatingin. Sanay na ako, pero may mga araw na mabigat pa rin, tapos kailangan mo pa rin ngumiti sa bawat next at thank you. Ang routine ko predictable. Gising ng maaga, mabilis na ligo, plansa ng blouse, ayos ng hair, tapos commute na laban sa traffic. Sa biyahe pa lang nagmay mental checklist na ako kung sino yung may pending, kung anong forms yung kulang, kung anong issue yung baka bumalik. Pagdating sa branch, bago mag-open, count, double check, sign, log, tapos stretch ng fingers kasi buong araw papel at pera ang hawak. Pag lunch, madalas pantry lang, minsan lakad sa malapit na convenience store para lang makahinga ng ibang hangin. Tapos pag-uwi, minsan dumadaan ako sa simbahan kahit saglit, hindi para magpakabanal, kundi para may lugar na tahimik at hindi ka kailangang sumagot agad. Sa pamilya, ako yung ate na dependable. Hindi nila sinasabi, pero alam mo naman may bayarin, may gamot si mama, may kapatid na nag-aaral, may grocery, may bigla ang kailangan. Hindi ako nagrereklamo kasi mahal ko sila, pero may times na gusto ko rin maramdaman na may sumasalo sa akin, yung may nagtatanong kung okay ka lang dahil gusto lang nila malaman. Sa bahay maingay, may TV, may nagkukwento, may naghahalo ng kape, tapos ako nasa gilid, nakikinig, pero may part sa akin na parang nasa ibang lugar. Siguro doon pumapasok yung longing ko. Hindi naman ako naghahanap ng fairy tale. Gusto ko lang yung may kausap ka na hindi mo kailangan ayusin yung sarili mo bago ka magpakita. Yung may taong nakikita ka kahit tahimik ka, kahit may eye bags ka. At hindi niya iisipin na may mali agad. Yung love na hindi ka pinapahula. Nakilala ko siya sa pinaka-ordinaryong paraan. Customer siya na bumabalik sa branch namin hindi araw-araw pero regular enough na mapapansin mo. Hindi ko siya napansin agad in a romantic way kasi work mode ako lagi. Pero may mga tao talagang iba yung dating. Hindi dahil gwapo lang, kundi marunong makisama ng hindi pilit. Yung tipo na pag nag-thank you, hindi robotic, tapos respectful yung tingin. One day, may transaction siya na medyo matagal, may kulang na detail, may kailangan i-correct. Nag-sorry siya na parang genuinely nahihiya kasi nakakadagdag siya sa pila. Habang inaayos namin, nagtanong siya ng light lang kung mahirap ba daw dito kasi laging puno. Sumagot ako neutral, polite, tapos balik ulit sa numbers. Pero pag alis niya, nag-iingat ka lagi yung sinabi niya, hindi sweet pero may warmth. Ang weird kasi bihira ako makarinig ng ganun na hindi parang scripted. After a few weeks, dumaan siya near closing, halos wala ng tao. Nag-small talk ulit tungkol sa commute, sa gulo ng Metro Manila, sa dati niyang night shift. Hindi ko alam bakit, pero napakwento rin ako ng konti na maaga ako gumigising, na minsan dumadaan ako sa simbahan pag uwi. Ngumiti siya at sinabi niya ginagawa rin niya yon minsan pag gusto niyang huminga, kahit hindi siya consistent. Maliit na bagay, pero doon ko naramdaman na may human connection, hindi lang teller at customer. Eventually, nagka-chance na nag-exchange kami ng socials. Hindi yung biglang hingi number na awkward kasi may mutual friend pala kami sa church circle. Nakita niya ako sa story, tapos nag-message siya na casual, ikaw pala yun sa bank, may kasamang tawa. Nag-reply ako kasi hindi naman creepy, tapos nagtuloy-tuloy, hindi araw-araw, pero consistent. Hindi siya sobrang intense at sa totoo lang nagustuhan ko yun kasi natatakot ako sa mga taong sobrang bilis. Sa umpisa, usap lang tungkol sa food, movies, memes, mga funny na nangyayari sa commute, pati maliliit na frustration sa work. Tapos may mga gabi na nag-voice call kami. Isang gabi naalala ko, nakaupo ako sa edge ng kama, ilaw lang galing hallway, tapos nagkukwento siya tungkol sa dad niya na dati nagtatrabaho malapit sa pier. Ako naman, napakwento tungkol kay mama at kung paano ako nag-aalala sa health niya. Hindi siya nag-advise mode, nakinig lang siya tapos sinabi niya na ang dami ko palang dala kaya minsan halata yung pagod sa mukha ko. Tinamaan ako kasi hindi ako sanay na
may nakakapansin ng hindi ko kailangan ipaliwanag lahat. Ito na yung part na naguguluhan ako. Wala kaming usapan, walang formal na ligawan, walang exclusive talk, walang label, pero may actions. Minsan naghihintay siya after shift, hindi palagi, pero kapag kaya niya, minsan may dala siyang kape na parang napadaan lang. Naalala niya yung maliliit na bagay. Tulad ng ayaw ko ng sobrang tamis o mas gusto kong maglakad kahit mainit kaysa sumakay kung malapit lang. Kapag nagtatanong siya tungkol sa araw ko, hindi lang kamusta, tinatanong niya kung anong part yung mabigat, parang gusto niya maintindihan yung actual na araw ko. I started letting him in at doon ako natakot. Napansin ko sarili ko na mas madalas na akong nag-check ng phone na yung weekend ko minsan umiikot sa possibility na mag-reply siya. Napapaisip ako ng mga bagay na hindi ko planong isipin tulad ng ipakilala siya sa pamilya o katabi siya sa pew tuwing Sunday o quick trip somewhere like Tagaytay para lang huminga at kumain. Naiinis ako sa sarili ko dahil ang bilis ko ma-attach pero totoo rin na after years ng pagiging reliable 8 at composed bank girl, parang may taong nakakita ng softer parts ko. Tapos lumabas yung ambiguity. Sa umpisa, small lang, mawawala siya ng isang araw tapos babalik na busy lang. Tanggap ko, kasi adult naman, may trabaho, may responsibilities, at hindi rin ako demanding ng constant attention. Pero napansin ko na paulit-ulit yung pattern. Kapag nagiging close, kapag mas malalim yung usapan, kapag nagtatanong ako ng slightly direct, bigla siyang umaatras. Isang beses tinanong ko, maayos at kalmado, ano ba tayo o anong direction nito kasi ayoko na parang nag-iimbento ako ng story sa ulo ko. Hindi ako nag-ultimatum, hindi ako nag-guilt trip, clarity lang yung gusto ko. Medyo tumawa siya na parang awkward tapos sinabi niya na wag muna isipin, enjoy lang muna. Doon ako napaisip kasi for him, enjoyment lang pero for me, nagiging part na siya ng everyday ko. I tried to act cool. Sinubukan kong maging chill, yung hindi needy, yung kaya mag-wait. Kasi, alam mo naman dito kapag babae ka at naging direct ka, may mga taong mag-iisip na demanding ka. Nilunok ko yun, tapos sinabi ko sa sarili ko na baka slow lang siya, baka natatakot, baka gusto lang niya maging sure. Sa mga gabi na hindi ako makatulog, nagdadasal ako, asking na kung hindi ito para sa akin, sana tanggalin na lang nang hindi ako madudurog. One Friday, after a heavy week, pumayag ako sa dinner. Hindi fancy, sa mall lang. Kumain kami, nagkwentuhan, tumawa. Sinabi niyang maganda daw ako, kahit normal lang yung ayos ko, at hindi ako kinilig dahil sa compliment lang, kundi dahil miss ko yung pakiramdam na may nakakakita sa akin bilang babae, hindi lang employee sa counter. Paglabas namin, hinawakan niya yung kamay ko sandali, casual lang, parang natural. Hindi ako umatras. At umuwi ako na may tahimik na hope na nakakatakot din kasi alam mong madaling mawala. Pagkatapos nun, bigla siyang naging quiet. Akala ko may family time, may errands, may church stuff, at ayoko maging paranoid. Nag-message ako, light lang, kumusta Sunday mo? Tapos delivered pero walang reply, lumipas yung gabi, wala pa rin. Kinabukasan nag-message ulit ako, maayos pa rin, hindi galit, nagtatanong lang kung okay siya, wala pa rin. Yung silence, iba yung tama. Hindi lang siya yung missing him, kundi yung pakiramdam na nakabitin ka, na parang tinanggalan ka ng floor. Kapag may malinaw na ending, masakit, pero may shape. Kapag biglang nawala, ikaw yung napipilitang gumawa ng dahilan. At bawat dahilan, may sariling sakit. Pumasok ako sa work na parang normal. Pero sa loob, halos automatic na yung pagtingin ko sa phone sa pagitan ng transactions. Minsan may client na nagsasalita, nakikinig naman ako, pero may part ng utak ko na paulit-ulit tinatanong bakit hindi siya nagre-reply. Kinamuhian ko yung version ng sarili ko na ganun. Parang ang liit ko parang binibigay ko yung control ng araw ko sa isang taong hindi man lang makapag-reply. Isang umaga, nakita ko siyang pumasok sa branch. Yung puso ko tumalon, automatic kahit alam mong dapat hindi na. Hindi siya mag-isa. May babae siyang kasama, may hawak na folder, at yung kamay niya nasa braso niya na parang normal sa kanila. Lumapit sila sa ibang counter, hindi sa akin. Sinubukan kong magmukhang busy, pero hindi ko mapigilan yung mata ko na sumilip. Sumulyap siya sa direction ko for a second, at alam kong nakita niya ako. Wala siyang wave, wala siyang lapit, tumingin lang siya palayo, at tinuloy yung transaction.
Yung babae lumapit pa sa kanya parang protective. Nakatayo ako sa counter na steady yung kamay pero yung dibdib ko parang humihigpit yung pakiramdam na kailangan mong maging professional habang may part sa'yo na parang nalulunod. Later that day, break time, pumunta ako sa restroom, nag-lock sa cubicle, umupo sa closed toilet seat tapos tahimik na luha lang. Hindi yung malakas, kundi yung mas masakit kasi parang hindi mo rin mailabas. Iniisip ko kung sino siya, girlfriend ba, kapatid ba, coworker ba, at ayoko mag-assume pero yung body language nila parang picture na hindi ako kasama. That night, nag-message siya. Sorry daw, off siya, marami daw siyang iniisip, walang detail, walang explanation bakit days yung nawala, at walang mention sa nakita ko sa bank. Ang tagal kong tinitigan yung message. Gusto ko mag-reply ng mahaba, gusto ko maging sarcastic, pero ayoko rin maging taong hindi ko kilala. So tinanong ko siya ng diretso, may iba ka ba? Hindi ako nagpaligoy-ligoy kasi ayoko rin magmukhang humingi ng crumbs. Sumagot siya after a while at yung sagot niya lalo lang nakakalito. Hindi daw ganun, complicated lang. Ayaw daw niya akong masaktan. Like daw niya ako. Hindi daw niya alam kung ano gusto niya ngayon at sana daw maintindihan ko. Naramdaman ko na may malamig na umupo sa loob ko kasi familiar yung shape ng words, yung parang gusto niya yung comfort mo pero ayaw niya yung responsibility na kasama nun. Hindi ako sumagot agad. Lumabas ako sa kwarto, nakita ko si mama nanonood ng TV at yung kapatid ko nag-scroll-scroll lang, parang normal yung mundo. Gusto kong magkwento pero hindi ko nagawa. Bumalik ako sa kwarto, lumuhod ako sa tabi ng pama at nagdasal ako hindi para piliin niya ako kundi para tanggapin ko yung nasa harap ko kahit masakit. The next days, gumalaw ako na parang, okay, pero hindi. May moments sa commute, sa coffee shop na nadaanan, sa song na naalala ko dahil sinend niya dati, sa couple sa mall, bigla na lang siyang sumisingit sa utak ko. Tapos nag-start ako mag-doubt sa sarili ko, baka imagination ko lang lahat, baka nag-assume ako, baka ako yung mali dahil gusto ko lang naman ng clarity. Kinausap ko yung close friend ko sa church, medyo mas matanda. Yung hindi mahilig manghusga, umupo kami after mass sa labas, amoy alikabok at kandila sa hangin. Sinabi ko yung nangyari, facts lang at feelings ko. Nakinig siya, tapos sinabi niya na ang love daw hindi dapat pinapahula kung importante ka. Hindi niya sinabi para palalain, sinabi niya na parang pinapaalala niya na may karapatan akong humingi ng malinaw. Sinubukan ko rin bumalik sa sarili ko. Nag-start ako mag-run ulit sa umaga, para lang gumalaw yung katawan ko at mailabas yung bigat. Nagbaon ako ng lunch na niluto ko, like adobo na may lasa ng bahay kasi kailangan ko ng comfort na hindi galing sa kanya. Nagbasa ulit ako bago matulog kahit ilang pages lang para maramdaman kong akin pa rin yung isip ko. Nagplano ako ng weekend trip with cousin sa Baguio, hindi para tumakas kundi para maalala kong kaya ko pa rin mag-enjoy nang hindi nakaabang sa reply. Sa Baguio malamig, foggy, at parang mas soft yung paligid. Naglakad kami, bumili ng strawberries, minom ng hot chocolate, nagpicture-picture. Paggabi, tulog na sila, nakatingin ako sa ceiling ng room, at naisip ko pa rin siya, kahit nasa ibang lugar ka, dala mo pa rin yung questions. Pero doon ko rin na-realize na hindi lang ako malungkot dahil nawala siya, malungkot din ako kasi iniwan ko yung sarili ko habang sinusubukan kong mapili. Pagbalik ko sa Manila, nag-decide ako na kailangan ko ng final conversation hindi para ipilit siya, kundi para matapos yung gray area. Nag-message ako kung pwede kami mag-usap in person, somewhere public, para malinaw. Pumayag siya pero yung tone parang obligation. Nagkita kami sa cafe. Same calm face, same nice vibe, na parang kayang gawing normal ang lahat. Tinanong niya kung kamusta ako, sinabi kong okay naman, pero kailangan ko ng honesty. Tinanong ko kung yung babae sa bank partner niya ba. Tumitig siya sa gilid, tapos sinabi niyang important person daw yon at hindi pa siya ready mag-explain. May family stuff daw, may expectations daw at ayaw daw niya akong idamay, deserve ko daw yung taong kayang mag-show up fully. Hindi ako natawa dahil funny, natawa ako sa loob kasi parang kind siya sa words pero pinapanatili pa rin niyang bukas yung pinto para sa sarili niyang comfort. Sinabi ko sa kanya na ayoko ng half love. Sinabi ko na I care, pero hindi ko kaya yung connection na lumalabas lang kapag convenient. Hindi ako sumigaw, pero ramdam ko yung pangininig ng kamay ko sa ilalim ng mesa. Tumango siya, nagsorry ulit, tapos sinabi niyang
good person daw ako. Nainis ako sa line na yon kasi minsan yung pagiging good person parang pampalubag loob lang habang ikaw yung nasaktan. Pag tayo namin, hindi niya hinawakan kamay ko, hindi niya ako pinigilan at umalis siya na parang tapos na. Pinanood ko siyang lumayo. At ang bigat ng pakiramdam, pero may part din na gumaan kasi finally may shape na yung ending kahit hindi yun yung gusto ko. Weeks after, nandito pa rin ako processing, some days okay ako. I do my work, I laugh with coworkers, I help my mom with errands, I attend church, I sing, I eat dinner with my family, and I feel normal. Tapos may nights na naaalala ko yung feeling na may taong nakakita sa akin and I grieve that version of me na umasa na, turn ko na. Ang hirap kasi parang normal na ngayon yung talking stage na walang direction, yung gusto ng closeness pero ayaw ng responsibility. Gets ko naman na complicated ang life, may baggage, may family pressure, may fear, pero sana honest from the start, hindi yung aabutin ka sa point na inaayos mo na yung puso mo around them. Hindi ko siya tinatawag na masama at hindi ko rin gustong siraan siya. I think he liked me pero not enough to choose me clearly at yun yung pinaka masakit tanggapin na minsan walang V-line pero may nasasaktan pa rin. Kung may makakabasa nito na nasa same situation, hindi ka crazy for wanting clarity. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo yung magtanong kung saan papunta at hindi ka needy for wanting something you can stand on. Love should feel steady at dapat hindi mo kailangan mag-guess araw-araw kung nasaan ka. I'm still learning how to stop checking my phone out of habit at tinatry ko ring masanay sa quiet nights nang hindi naghihintay na may pupuno. Hindi ko alam kung kailan magiging fully okay, pero alam ko na ayoko na maging someone's almost. Tomorrow gigising ulit ako, susuotin ko ulit yung uniform ko, magko-commute, magbibilang ng pera, ngingiti sa clients at itutuloy ko yung buhay ko. This time, I'm trying to do it without leaving myself behind. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.